ngayon, masakit pa rin na maalala ang nangyari. Pagdating ay kaagad pinark ni Miggy ang kotse sa tapat ng malaking bahay. "This is your house?" Madaldal na tanong ni Via sa kanya. "Yes." Kaagad naman na sagot niya. Lumabas na siya para palabasin na rin si Via, ngunit biglang pinindot ni Via ang busina ng kotse. Biglang napatakip ng tangan si Miggy. Nagulat din siya sa lakas ng busina nito. "Oh fuck! Mukhang nagkamali yata akong isinama kong batang ito." Pabirong sambit niya sa kanyang sarili. "Pwede na ba akong lumabas?" Biglang tanong ni Via. Nagpapaalam pa ito kung lalabas na siya sa kotse. "Yes, baby. Pwede ka nang lumabas. Nabingi yata ako sandali sa ginawa mo." Pabirong muling sabi ni Miggy. Natawa naman ito. Muli niya na naman itong binuhat nang makalabas sa kanyang kotse. "For now, dito ko muna matutulog sa bahay ko. Tomorrow, hahanapin natin ang parents mo. I will announce it on TV para madali natin mahanap ang mom at daddy mo." Wika niya rito habang papasok sila sa loob ng malaking bahay. Hindi naman ito sumagot. Naramdaman niyang hinahaplos nito ang kanyang buhok. "Meron kang white hair, but you're handsome. Para ka ng lolo ko. Can I call you my lolo?" "What?" Kaagad na naglandas ang kanyang mga kilay sa sinabi nito. Hindi niya naman inaasahang tatawagin siya nitong lolo. What the hell? "If you don't want me to be my lolo, then fine." Kaagad naman nabawi nito. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng buntong hininga. Pinipigilan ang pagkapikon na nadarama. Kagustuhan niya ito, kaya magtiis siya sa kakulitan ng batang kasama niya. Nag-enjoy din naman siya sa kadaldala nito. Ganito palang mag-alaga ng batang makulit. Sambit na lamang niya sa kawalan. Third person's POV. "Ang cute naman ng batang ito. Manong-mana sa akin." Sobrang naaliw si Manang Lucy dahil sa batang Sevilla. Panay ang kurot nito sa pisngi. Pagkapasok pa lang nila kanina, isinalubong na kaagad sila ni Lucy para itanong sa kanya kung sino ang batang kasama niya. Sinabi niya lang dito na nawawala ang bata. Habang nasa sala, pinagmasdan niya ang pagtatawanan at paglalaro ni Manang Lucy at Via. Siguro kung nabubuhay lang ang anak nila ni Vivian ay ganito na rin sana ito kalaki ngayon. He sighed while looking up at the ceiling. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala niya nangyari at ang pagmamahal niya kay Vivian ay hindi pa rin nawala. "How can I forget you, Vivian? Bakit ang hirap mong kalimutan?" Nang ibalik niya ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Manang Lucy at Via ay napangiti na lamang siya nang pinaglilipat ni Via sa kahit saang channel ang pinapanood nito. Hindi nakaangal si Manang Lucy. Nilapitan niya ang mga ito kaya natigilan si Via sa pagpindot ng remote at naibaling sa kanya ang paningin. "Gutom na po ako." Nakanguso habang tinitingala ito na reklamo ni Via sa kanya. Napangiti siya at yumuko para buhatin ito. "Good thing, Manang Lucy has already prepared dinner. Let's go to the dining table." Nauna sa kanila si Lucy. Nadat na nilang nag-aayos ito ng mga plato sa mesa. 2 plates are ready on the table for him and Via. Napatingin siya kay Lucy. "Hindi ka ba sasabay sa amin, Manang?" Nasanay na kasi siyang kasabay kumain si Manang Lucy. Simula na mawala si Vivian sa bahay na ito. Ito na ang kanyang kasakasama at kasabay na kumain. Hindi niya rin pinabalik pa ang iba niyang mga maids. "Hindi na po, Sir Miggy. Ayusin ko na lang po muna magiging kwarto ni Via." Paalam nito ngunit biglang nagsalita si Via. "Gusto ko po siyang katabi." Turo ni Via kay Miggy. Nagkatinginan tuloy silang dalawa ni Manang Lucy dahil sa suwestyon ni Via. "Are you sure, baby?" Panigurado pa niyang tanong rito. Kakaibang bata. Kahit hindi pa siya nito masyadong kilala, ay gusto na siya nitong makatabi. "Yes, I'm really sure." Sagot nito at saka nagsimulang kumain. Si Mommy, mahilig siya sa fried rice. Kahit sa gabi iyon pa rin ang kinakain niya. Biglang kwento ni Via. "What is her name, baby?" Kaagad na tanong ni Miggy. "I won't tell you. It's a secret." Kaagad naman na sagot ni Via. "Kailangan ko malaman kung anong pangalan ng mommy mo, baby. Malay mo naman, kilala ko siya." "No, it's impossible that you know her." Iiling-iling naman na sabi ni Via. "Okay, kung ayaw mo sabihin, ako na lang ang aalam noon." Sambit niya, saka ipinagpatuloy na ang pagkain. Pagkatapos kumain ay pinahatid niya sa Via sa kanyang silid. Sumunod na rin naman kaagad siya sa mga ito. Nakasalubong niya si Manang Lucy sa pasilyo. "Tulog na ba si Via, Manang?" "Hindi pa ho, sir. Napaka-hyper man ang batang iyon. Parang walang kapaguran."
Nakangiting sagot nito, saka siya dinaanan. Napangiti naman siya bago muling inihakbang ang mga paa. Dahan-dahan siya lumapit sa pintuan ng silid niya, saka unti-unting binuksan. Tumambad lang naman sa kanyang paningin na nagkalat niyang mga unan, mga damit at iba pa na gamit niya na nasa closet. Binuksan yata nito ang closet niya. Wala sa sariling napatampal siya sa sariling noo. Hindi lang iyon ang nagpasakit sa ulo niya, kundi ang pagtatalon pa nito sa kanyang kama. Siguro'y sinadyang walain ang batang ito dahil sa sobrang kakulitan. Hindi naman siguro. Makulit lang ito pero masarap kasama. Madaldal kaya hindi ka maboboard kapag kasama mo siya. Napailing na lamang siya nang panoorin niya muna ang paglalaro nito. Tama nga si Manang Lucy. Tila wala yata itong kapaguran. Tama ba talagang dinala ko ang batang ito dito? Iiling-iling na pinulot niya mga una at ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Pagkatapos pulutin ang mga gamit na nagkalat sa sahig ay nalapitan niya kaagad ito para sawayin at patulugin na. Don't be so naughty, baby. It's too late. You should be sleeping by now. Medyo may strikto sa boses niya. Tinignan siya nito saka nagkamot pa ng ulo. Hindi lang yun kundi nag-poppy eyes pa ito sa kanya. He cannot sleep. Also, I miss mommy. Yeah, I know. But you need to sleep, baby. Hindi na ngayon oras ng laro. Huwag na makulit. Bukas, makikita mo na rin ang mommy mo. I promise. Wika niya rito. She sat on the bed. Can you sing me a lullaby? Because that's what mommy does to make me sleep. Muli siyang napahilot sa noo. I don't know much about songs. Also, my voice is not good. You might not be able to sleep. Kahit na ano, please. Muli na naman itong nagpa-cute sa kanya. Hindi rin naman magandang boses ni mommy. Nakakatulog naman ako. Aba, talagang nilaglag pa ang mommy niya. Okay, go to bed. I pulled the comforter and covered half of her body. Tatabihan mo ba ako? Muli napatinip sa kanya. Yes, close your eyes so you can sleep. Do you want me to turn off the lights? No, you can sleep when there's no light. Okay, just close your eyes and sleep. He began to sing. Para kanino yung song na kinakanta mo? Do you have a wife? Biglang salita ni Via habang kumakanta siya. Natigilan tuloy siya at bumaba ng tingin sa mukha nito. For you, and for my wife. Kaagad na sagot niya. Where is she now? Why aren't you with her? Patuloy na tanong ng batang ito. Here. He pointed to his chest. How did she fit on your chest? He chuckled at Via's words. Basta, ipikit mo na lang ang mga mata mo para makatulog ka na. Shall I continue my song or not? Just continue, please. Muli ito nag-poppy eyes sa kanya. Napangiti siya sa kakyutan nito. Okay. Nang sulyapan niya si Via, hindi pa rin ito natutulog. Nakatitig sa kanya at parang may malalim na iniisip. Hindi ka pa natutulog. He can't sleep. Akala ko makakatulog ako kapag kinantahan mo ako. Para kung nakikinig ng bumabagsak na ulan sa kisame. Nakangusong sabi nito na kaagad namang nagpatawa sa kanya. Hindi talaga nagsasinungaling ang bata. Wala talaga sa bokabularyo niya ang kumanta. Buti nga at napapayag siya nitong kumanta. Anong gusto mong gawin ko para makatulog ka? Nothing. Just stay beside me. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Kahit pa hindi nito masakop ang kanyang katawan dahil sa ikli ng mga kamay nito. Napansin niya ang pagpikit nito. Ilang minuto lang itong nakayakap sa kanya humihilik na. Napangiti siya nang marinig ang mumunting hilik nito. May naalala siya sa eksenang ito. Isang taong kilala niyang malakas sumilik. Walang iba, kundi si Vivian. Kinaumagahan ay maagang pinaliguan ni Manang Lucy si Via dahil sasama ito sa office ni Miggy. Doon magpapatawag ng press si Miggy para manawagan sa magulang ng bata. Nakatulog ka ba na maayos kagabi? Tanong ni Miggy kay Via pagkatapos niya itong alalayan na makapasok sa loob ng kanyang kotse. Yup, ang sarap-sarap higaan ng bed mo. Parang katabi ko lang din sa mommy. Your bed smells like mommy's bed. Really? Yup. Hindi na ulit nagsalita pa si Miggy nang sabulan niyang buhayin ang makina at pinaharurot kaagad ang sakyan. Pagdating sa building ay kaagad niyang sinabihan ng kanyang assistant na magpadala ng press sa office niya. Pagdating sa loob ng office ay tumakbo kaagad si Via patungo sa office chair at umupo doon na parang siya ang may-ari. Wow! Tuwang-tuwa ito na pinaikot-ikot ang office chair.
Napailing na lamang siya at the same time ay napangiti habang pinagmamasdan nito. Nakakapagtaka sa isang bata na wala na nga ay nagagawa pang magsaya at tila ba walang nangyari. Hindi ito nag-aalala. Bakit sobrang saya mo? Nilapitan niya ito. Ang saya kasing umupo sa umiikot na upuan. Gusto ko rin magkaroon ng upuan na ganito. Same kayo ni Daddy. Masayang masaya na kwento nito sa kanya. Tell me what is your daddy's name? Ilang minutong hindi nakaimik si Via hanggang sa mabulabog sila ng isang katok mula sa pintuan ng office niya. Mr. Burlington? Tawag ng kanyang assistant. Baka dumating na ang press. Wika niya kay Via at saka tumayo para puntahan sa labas ng pintuan ng kanyang assistant. Napagbuksan niya ito. Mr. Burlington? Someone is looking for you. Kasama ko na po siya dito. Mula sa isang poste sa kabilang side ay lumabas doon isang lalaking pamilyar sa kanya. Hanggang sa makilala niya ito ng tuluyan nang makalapit pa ito sa kanila. Hi, Mr. Burlington. Long time no see. Bati nito sa kanya. Alden? Sambit niya. Pagkatapos ng ilang taon ay ngayon lang niya nakita sa Alden. Yes. Anong ginagawa mo dito? I'm here to pick up my daughter. Daughter? Anak mo si Via? Kunot noong tanong niya na halos hindi makapaniwala. Sa daming tao rito sa mundo ay bakit sa Alden ba? Yes. Hindi ba halata? Can I come in? Maiwan ko na po kayo, Mr. Burlington. Paalam ng kanyang assistant at iniwan sila nito. Silang dalawa na lang ni Alden sa labas ng pintuan. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo bago tuluyan niyang pinapasok ito sa loob. Nang makita ni Via sa Alden ay kaagad na kumislap ang mga mata. Daddy! Sigaw nito. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo ito para yakapin si Alden. Oh baby, I miss you so much. Hinalaga ni Alden sa pisngi si Via at niyakap rin ito ng mahigpit. Hindi inaasahan ni Miggy na makakaramdam siya ng inggit at salos. Kanina lang kasi masayang-masaya si Via na kasama siya. Pero ngayong dumating na, ang daddy nito ay tila wala na siya sa eksena. Bakit ako naiinggit? Dahil ba may pamilya na si Alden? Ang laking pinagsasalosan ko noon sa asawa ko. At ngayon naman ang batang napalapit na sa akin sa konting oras na pagsasama ay si Alden pala ang ama. Anong liit ba ng mundo? Chomet. Hindi dapat ako nakakaramdam ng inggit. Dapat maging masaya ako para kay Via dahil si Alden ang daddy niya. I'm sorry, baby. Muling niyakap ni Alden si Via. Mabuti na lang sa Tito Miggy mo nakakita sa'yo. Itinuro ni Alden si Miggy. Kung hindi, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko kung hindi kita makita agad. I'm sorry din, Daddy. Makulit ako't malikot kaya ako nahiwalay sa inyo. No, baby. Kasalanan ni Daddy. At least now, nandito ka na sa tabi ko. You're safe. Muling binalingan ni Alden si Miggy. Thanks to you. Thank you dahil ikaw nakakita sa anak ko. Thank you dahil inilagaan mo siya. You're welcome. Hindi naman mahirap alagaan si Via. She's a good girl. Medyo makulit lang pero nakakatuwa siya. Sagot niya rito pero ang totoo ay gustong-gusto niya nang itanong kay Alden kung sinong napangasawa nito. Daddy, where's Mom? At home, making your favorite chocolate. Oh, really, Dad? Yay! Nagtatalo naman sa tuwa si Via. Magpaalam ka na sa kanya. Turo ni Alden kay Miggy. Hindi na tayo magtatagal. Your mom is waiting for you. Bumaling si Via sa kinaroroonan ni Miggy at saka ito unti-unting lumapit. Yumuko siya para mayakap ito. Goodbye, Tito Neskay. Niyakap siya nito ng mahigpit kaya niyakap niya rin ito. Goodbye, baby girl. Hindi niya akalaing magtatago siya ng luha dahil sa batang ito. Pinigilan niyang mapaluha. Sa sandaling pagsasama nila ni Via, inapamahal na kaagad siya rito at tila mamimiss niya ang kakulitan nito. Humawalay si Via sa pagkakayakap sa kanya at saka ito bumalik kay Alden. Humawak ito sa kamay ng daddy nito. Let's go, Dad. Napatingin sa kanya si Alden at saka ito nagpaalam. Wait. Nang makatalikod ang mga ito at palabas na sa pintuan ay bigla niyang pinigilan ng mga ito. Nilingon siya ni Alden at maging si Via. Pwede ko bang bisitahin si Via sa bahay niyo? Or pwede ko bang hiramin si Via para makasama ko siya rito sa office ko? Pakausap niya. Gusto mo po ulit akong makita, Mr. Nice Guy? Kumislap muli ang mga mata ni Via. Marahan siyang tumango. Pwede ba, Daddy? Tumingala naman si Via sa daddy niya at saka nagpakawala ng mahabang hininga si Alden. Pwede bang magpaalam muna tayo kay Mommy? Tanong ni Alden kay Via.
Si Mommy lang kasi makakapagsabi kung papayag ba siya na pumunta ka pa rito. Dagdag ni Alden. Sumimangot ang mukha ni Via. Okay, magpapaalam ka agad ako kay Mommy. Sinundan naman ang ngiti pagkatapos itong sumimangot. You must have heard what my daughter said. I can't make a decision right now. It's still up to her mom to decide if you can visit her at home or if she can come here. Alden said to him. Vivian's POV. Mommy! Nabuhayan ako ng katawang lupa nang marinig ang boses ng anak ko. Thanks God she's here. Buong magdamag akong hindi nakatulog sa kakaisip sa kanya. Pag-uwi pa lang ni Alden kahapon na hindi kasama si Via ay labis na ang galit ko sa kanya. Pinagsusuntok ko pa siya sa dibdib. Hindi ako nakakain sa kakaisip sa anak ko. Nang sabihin niya sa akin na alam niya na kung nasaan si Via, hindi pa rin ako mapakali. Ayaw naman niyang sabihin kung nasaan ito. Ang sabi raw ni Sister Lynn, isa sa pinakamatagal na madre sa orphanage, ay alam nito kung nasaan si Via. Kahit anong pamimilit ko kay Alden ay ayaw niya pa rin sabihin sa akin. Hinayaan ko siya ngunit hindi pa rin ako mapakali at ang ending puyat na puyat ako. Naiwan niya rin ako kanina habang nagbibihis ako at pagkababa galing sa aking kwarto ay wala na siya. Hindi ko rin siya masundan dahil hindi ko naman alam kung saan niya susunduin sa Via. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Yumuko kaagad ako para sa lubungin ng yakap ng anak ko. Napapikit ako nang maamoy ang pabango nito. Hindi na nga ako nananaginip. Totoong nandito na siya sa harapan ko. Pinag-alala mo ako ng sobra. Bakit kung mawalay sa daddy mo? Tanong ko kaagad sa anak ko habang hawak ang kanyang mga balikat. Pagpasok ko po sa elevator, hindi na si Daddy Alden ang kasama ko eh. Ibang guy na kasama ko. Di ko alam, Mommy. Biglang nawala si Daddy sa paningin ko. Sumbong nito. Next time, just hold Daddy's hand when you go somewhere without me. Kasi si Mommy, mamamatay kapag nawala ka at kung wala ka sa tabi ko. Okay po, Mommy. Muli ko siyang niyakap. I miss you so much, baby. Takot na takot ako na baka hindi ka rin namin mahanap. Mabuti na lang nandito ka na sa harapan ko. Sa tabi ko. Wala naman po nangyaring masama sa akin, Mommy. Katunayan nga po, napakabait ng guy na nakasama ko. Alam niyo po, katabi ko po siyang natulog at kinantahan pa niya po ako. Katabi mo matulog ang lalaki nakakita sa'yo? Hindi ba't sabi ko, huwag ka magtitiwala sa stranger, lalo na kung lalaki? Isa pa babae ka, baby. Hindi ka dapat tumatabi sa stranger na iyon. But he is so kind, Mommy. He was with me all night. And you know, Mommy, he had the same perfume in the room. That's why I feel like I'm right next to you. Masayang-masaya na kwento nito. Napatingala ka agad ako kay Alden. Mommy, itatanong ko sa kanya kung sino ang lalaki nakakita kay Via. Sinadya niya kaya na iwan ako kanina o gusto lang niya ako sorpresahin kaya hindi niya na ako isinama? Humiwalay ako sa pagkakayakap kay Via. Muli kong hinawakan na magkabilang balikat niya. Kumain ka na ba? Yes, Mommy. I'm still full. Ganun ba? Sunalipan ko sa Alden. Pinapanood lang niya kaming dalawa ni Via. Kahit mabigat na si Via at hindi na talaga bagay na kargahin pa ay binubuhat ko pa rin ito. Halika nga kay Mommy. Binuhat ko ito. Ano yung naririnig kong ingay dito? Sabay kaming napalingon tatlo sa kararating lang ni Mommy Emily. Oo, Mommy na ang tawag ko sa kanya at matagal ko na siyang napatawad. 4 years nang nakalipas at siya ang kasakasama kong nagpalaki kay Via. Dinala niya kami sa Davao at doon ko pinanganak si Via. Hindi ko nga rin alam kung bakit sumunod si Alden doon at patuloy niya akong niligawan. Past. Nandito kami sa cemetery kung saan nakalibing ang anak ko. Kambalang nasa sinapupunan ko. Himala na lang dahil nakaligtas ang isa. Akala ko'y parehong mawawala sa akin ang kambal. Mabuti na lang may naiwan pa sa akin. Halika na. Mukhang uulan na. Tabik ni Mommy Emily sa aking balikat. Tumingala ako para tingnan ang langit. Madilim ang kalangitan at mukhang babagsak na ang ulan. Nanghihina akong tumayo habang nakakapit sa braso ni Mommy Emily. Ang hina-hina ng katawan ko. Idagdag pa ang panay kong pag-iyak at halos wala akong tulog dahil sa pag-iisip. Kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo at tinanggap mo kaagad sa buhay mo, ay siya palang sisira din sa buhay mo. Wala na akong balita sa nagpapanggap na pamilya ko. Maging kay Miggy ay wala na rin. Ayoko na rin kasing marinig ang pangalan niya at ayokong pinag-uusapan ito. Magpinsan kami at kasalanan sa Diyos ang nangyari sa aming dalawa.
Nagmahal ako ng lalaking kadugo ko lang din pala. Bakit ba parang pinaglalaruan yata kami ng tadhana? Noong una akala ko magkapatid kami, ngunit nalaman ko mismo sa bibig niyang hindi kami magkapatid kaya minahal ko siya. Ang totoo pala, magpinsan kaming dalawa. Ang sakit. Ang sakit-sakit ng nangyayari. Niloko niya na ako tapos malalaman ko pa na magpinsan pala kami. Gusto mo bang sumama sa akin sa Davao? Tanong ni Mommy Emily nang makapasok kami sa loob ng sasakyan. Ay, Sai, saan pa nga ba ako pupunta? Wala akong ibang mapupuntahan kundi sumama sa kanya dahil siya ang tunay kong ina. Kung ayaw mo sumama, dito ka na lang muna sa Baguio. Dadalawin na lang, sasama ko. Kaagad na pinutol ko ang pagsasalita niya. Ngumiti ito. Sigurado ka? Tumangutang ako. Sigurado na ako sasama sa kanya. Sige, bukas na bukas din aalis na tayo. Present. Mamala! Sigaw ni Via at saka agad na bumaba mula sa pagkakabuhat ko sa kanya. Tumakbo ka agad itong palapit sa kanyang mamala. Oh my sweetheart, I miss you so much. Mabuti na lang nahanap ka kaagad ng Daddy Alden mo. Mabait naman po yung lalaki nakakita sa akin, mamala. Oh really? Kwentuhan mo nga ako about sa kanya po. Dinala ni Mommy sa Via sa couch at doon na sila nagkwentuhan. Hinarap ko naman si Alden. Meron ba akong dapat na malaman? Hinila ko si Alden palayo sa kinaroroonan nila Via. Nothing. I just wanted to surprise you, kaya hindi na kita hinintay at isinama pa. Sigurado ka? Nakapamewang na tanong ko. Yeah. Kilala mo ba kung sino lalaki nakakita kay Via? Nakuha mo ba ang pangalan niya? He took a deep breath. Sorry, I didn't ask what his name. Via was in a hurry. She said she wanted to see you. Ganun ba? Sino kayang mabait na lalaking iyon? Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Napanguso ako. Huwag kang mag-alala, nakapagpasalamat naman ako sa kanya. Si Alden, matagal nang naliligaw sa akin. 4 na taon na rin ito naghihintay sa sagot ko pero wala pa rin akong desisyon at wala pa akong balak na sagutin siya. Well, noon yun, dahil sa lahat ng ginawa niya para sa aming dalawa ni Via, napagtanto kong dapat ko nang ibigay sa kanya ang matamis kong oo. Bakit nga ba Daddy ang tawag ni Via sa kanya? Unang-una, siya ang palaging nakikita ni Via. Simula baby pa lang ito at hanggang ngayon na 4 years old na siya. Si Alden na nakagisna ni Via at akala nito ay si Alden ang daddy niya. Sa simula ay ayaw kong tinatawag ni Via sa Alden na daddy pero nasanay na lang din naman ako. Hinayaan ko na lang ito. Doon siya masaya kaya pinagbigyan ko na. Gusto rin naman ni Alden kaya hinayaan na lang naming dalawa iyon. Alam kong hinihintay ni Alden na maging parte na siya sa aming mag-ina. Alam kong hinihintay niya ang araw na maging legal father siya ni Via. Matagal niya na akong inaalok ng kasal ngunit hindi pa kami annul ni Miggy. Hanggang ngayon kasal pa rin kaming dalawa sa papel. Wala pa akong lakas na loob na makita si Miggy para pag-usapan ng annulment. Ilang araw pa lang kami dito sa Manila at sa ilang araw namin dito ay nawala naman si Via. Kaya ang lakas ng loob kong makipagkita kay Miggy ay nawala. Thank you Alden for finding my daughter right away. Pasensya na kung nagalit ako sa iyo kagabi. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko magalit sa iyo. You know, Via is my life. My life revolves around her. Kaya nang mawala siya, labis ang galit ko sa iyo. Napansin ko ang paggalaw ng Adam's apple ni Alden. Humarap ito sa akin at tinawakan ng kamay ko. Pinisil niya rin ito. I understand why you are angry with me. Ako dahilan ko bakit nawala sa Via kaya naiintindihan ko ang galit mo. Thank you. Bilang pasalamat ko sa iyo. Pwede ba kitang yayain na kumain bukas sa labas? Hindi na ako mahihiyang yayain ka. Ang kapal na ng mukha ko. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Really? Are you really just inviting me out to eat as a thank you? Or is it a date? With both. Nakangiting sabi ko. Mas lalo pang lumapad ang kanyang mga ngiti. Yes! Napasuntok ito sa kawalan. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang saya. First time ko kasing yayain siya na kumain sa labas. Palagi kasing siya ang nagyayaya sa akin. Bukas, sasagutin ko na siya. Ibibigay ko na sa kanya ang matagal niya nang gustong marinig sa akin. Baby, it's time to take a bath na.
Pagpasok ko sa kwarto ay yun kaagad ang sinabi ko. Ngunit nadatnan ko lang sa Via na naglalaro na naman sa kama. Nagtatalon sa malambot na kama at tumatalon sa sahig. Mommy, bakit hindi kasi lambot ng kama natin ang kama ni Tito, Nice Guy? Nilapitan ko ito. Ang laki ng problema ng batang ito. Mommy, gusto ko makita si Tito Nice Guy. Hindi pa ako nakakasagot ay may dagdag na naman siyang sinabi. Hindi ko nga kilala kung sino ang sinasabi niyang Tito Nice Guy. Yung Tito Nice Guy ba? Siya yung nakakita sa'yo? Yes po. Kaagad naman ang sagot nito. Wait, Mommy. Umalis ito sa kama at tumakbo. Hindi ko alam kung anong kukunin niya sa closet. Pagbalik niya ay may pinakita siya sa akin. Nanlaki kaagad ang mga mata ko. Paano napunta kay Via yung nipple tape ko? Ang pagkakaalala ko, ito yung kinuha ni Miggy sa akin noon. Bukod kasi dito ay wala na akong iba pang ganito dahil hindi na ako gumagamit nito simula pa noong pinanganak ko sa Via. Kaya napaka-imposible naman kung paano nagkaroon nito sa Via kung wala nang ganito dito sa bahay. Isa pa tandang-tanda ko yung nipple tape na kinuha ni Miggy sa akin. Inagaw ko kaagad iyon mula sa kamay ni Via. Saan mo nakuha to? Kay Tito Nice Guy. Kaagad naman ang sagot nito. Napaisip tuloy ako kung paano itong napunta sa lalaking iyon. Or baka naman save lang ng sa akin. Bakit mo to kinuha? Hindi ito laruan, Via. Hindi kita tinuruan na kumuha ng gamit ng hindi sa'yo. Sermon ko kaagad sa kanya. Paano kung hanapin ito ng girlfriend niya? Dagdag ko pa. Wala siya girlfriend. Wala din siya wife. Ano po ba yan, Mommy? Is that a band-aid? Sagot din naman ito kaagad at napatanong na rin. Napahilot na lamang ako sa aking noo. Yes, it's a band-aid. Itatago ko na muna ito. Hindi ka dapat naglalaro ng ganito. Umalis ako sa kama para pumunta sa closet. Itatago ko na lang muna ito or itatapo na lang. Sa huli naisip kong itapo na lang iyon. Binalikan ko sa Via. Umupo ako sa tabi niya. Next time, huwag ka nang kukuha ng kahit anong gamit na hindi mo pag-aari, ha? Kasi bad yun. Naintindihan mo ba, baby? Tumangutang mo naman ito. Yes po. And one more thing. What is it, Mommy? Don't trust someone you don't know well. There are people who are nice at the beginning, but once they get your trust... I couldn't continue what I wanted to say because I remembered what happened to me 4 years later. Nagtiwala ako at iyon, naloko. Anong karugtong, Mommy? At saka, bakit si Daddy hindi natutulog dito sa kwarto natin? Bakit hindi siya tumatabi sa'yo? Hinaplos ko ang kanyang buhok dahil sa itinanong niya. Hindi pa pwede, baby. Bukas, sasagutin na ni Mommy si Daddy, Alden. Huwag ka mag-alala. Makakatabi rin natin si Daddy mo, Alden. Yay! Nagtatalo na naman ito sa tuwa. Halika na. Mag-take a bath ka na. Dinala ko siya sa banyo. Dahil fresh na ang pakiramdam niya, pagdampi ng katawan niya sa kama ay nakatulog na kaagad ito. Good night, baby. Hinalikan ko ito sa noo. Ayaw nitong pinapatay ang ilaw kaya hinahayaan ko na lang na maliwanag ang buong kwarto kahit na ayoko. Kinaumagahan, I prepared myself for my date with Alden. I wore a red velvet dress that fitted my body. My back can also be seen while my hair is in a ponytail. Iniwan ko muna si Via kay Mama. Pumayag naman kaagad ito at hindi na nangulit pa na sumama. Big girl na daw kasi siya. Narinig ko ang busina ng kotse sa labas. I know si Alden na iyon. Bye, baby. Paalam ko kay Via. Yumuko ako para halikan nito sa pisngi. Bye, Mommy. Please, tell Daddy Alden na galingan niya sa panliligaw sa'yo. Napangiti na lang ako sa sinabi nito. Binalingan ko si Mommy Emily. Nakangiti rin ito. Ito na ba ang araw na hinihintay ni Alden? Nakangiting tanong ni Mommy. Saksi siya sa araw-araw na panliligaw ni Alden sa akin kahit walang kasiguraduhan na hindi pa rin ito sumuko. Tumango na lamang ako bilang sagot. Good idea, anak. Cheer up ni Mommy at saka tuluyan na akong nagpaalam sa kanila. Kumaway-kaway pa si Via habang palapit ako sa kotse ni Alden. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kanyang kotse. Ikinabigla ko pa nang halikan niya ang kamay ko. Napangiti na lamang ako at tuluyan ang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. You are so beautiful. Komento niya na makapasok na rin sa loob. Tinitigan pa niya ako ng ilang minuto bago niya binuhay ang makina. Dinala niya ako sa isa sa pinakasikat na restaurant here in Manila. Pagkapasok ay tinanong kaagad kami ng receptionist kung saan ang gusto namin pwesto. Mas pinili kung sa gilid na lang kami.
Kinakabahan ako. Paano ko ba sasabihin kay Alden na tinatanggap ko na siya sa buhay ko? Umorder muna kami at habang kumakain ay pasimple kong inayos ang lalamunan ko sa pamamagitan ng pagtikim. Napatingin sa akin si Alden. Ngumiti ako. I've noticed, you're always smiling. What the? Hindi ko pinatapos sa pagsasalita sa Alden. Gusto kong sabihin sa'yo na tinatanggap na kita sa buhay ko. Sa buhay namin. Gusto kong malaman mo na ngayong araw na to, sinasagot na kita. Nalaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ko. Halos hindi siya makapaniwala.